Huwag Nagbabawal ang mga pulis public safety sa Kausapin muna natin ang tagapagsalita po ng Manila Police District, si Major Philip Ines o Philippines. Kita mo naman ha. Major Philip, magandang umaga po. Yes, Sir George, mula po sa Timbulan ng Laya at Diwang Dakilay sa kalmado at mapagpalang umaga po. Ganun din po sa mga nakatagay sa inyong programa ngayon. Salamat po sa pagpapaunlak. Napakaganda talaga ng pangalan mo, Major Philip, no? Anyway, paki-update po kami dito sa ano ba ito? Bakit naman nangyayari ito? 6 na pulis nasangkot sa pang-hold up sa Makati. Yes, Sir George, kinalulungkot ng aming hanay yan, lalo na dito sa Manila Police District. Sabi nga natin na kung talagang ginawa nitong ating mga kapulisan ng Manila Police District, yung mga aligasyon sa kanila, ay malaking dagok ito sa Manila Police District. Sabi ko nga, napakarami nating accomplishment nitong nakaraang linggo. Napakita natin ay pababa natin yung focus crime natin ng 13%. Meron tayong police na nagpakita ng kagalingan. At ngayon naman ay may mga issue tayong kinakaharap ngayon. Ganun pa man, ang sa atin dito, walang pikit-balikat dito, hindi to tolerate ang pamunuan ng Manila Police District. Kung ginawa nila ito, sabi nga na, no tolerance sa part natin. Sa katunayan, Sir George, yung 6 na police na yon ay nasa kustudiya ito ng Makati Police Station. At sa pagkakaalam natin, na-inquest na ito. Nagkaroon na sila ng inquest proceeding. Kung hindi man kagahapon, baka ngayong umaga magagawa yan. At yung kaso namang administratibo sa part namin ay nag-umpisa na. At hindi natin ito kinikipit-balikat. Kung saan nga, pati yung kanilang station commander ay nirelieve dyan. Kasama na rin yung hepe ng Station Drug Enforcement Unit. Kasama na rin yung mga pulis ng member ng SDEU. At ngayon sila ay nandito sila sa District Personnel Holding and Accounting Section. Di ho ba pinalaki na nga ang sweldo ng mga pulis? Bakit naman ganun, Major? Bakit kinakailangan pa nilang gawin ito? Di ho ba? Hindi tayo nagulang ng paalala, Sir George. Marami tayong ginagawang mga intervention dyan, katulad ng Talk to Men at iba pang mga pamamaraan na pagpapaalala. Kung sakaling talagang mapatunayan na ginawa nila ito, dapat silang managot sa batas. At sabi nga, ito yung sinasabi ng ating pamunuan na yung ating paglilinis sa ating hanay. Hindi sila nabibilang sa ating hanay kung sila yung mga sumisira sa ating institusyon. Marami tayong ginagawang, sabi nga, napakalit na porsyento lamang nitong mga ito. Napakadami natin mga pulis na gumagawa ng maayos at tapat sa serbisyo. Pero kung mahahaluan tayo ng ganito, malaking impact ito sa ating pamunuan. At ganun pa man, Sir George, sabi ko nga, nabanggit ko dyan, ito naman ay, sabi nga, paalala din sa ating mga kasama sa kapulisan at sa other law enforcement agency na kung kayo po ay gagawa ng krimen, wala pong tolerance, zero tolerance po dito. Kahit po kayo mga kabaro namin o iba pang ahensya ng gobyerno na gumawa po kayo ng krimen dito sa lungsod ng Maynila, uhulihin din po namin kayo. Ano po ito, Major? Automatic? Ano po ito, Major? Automatic ipinagutos ni General ang pagsuspende sa mga benepisyo at sweldo ng mga ito? Kahit na under inquest pa lang o litigation pa lang yung kanilang kaso? May ganun pong pagkakataon na matitigil na rin po yung kanilang salary dyan at yung pong katulad na nabanggit ko kanina, yung aspetong administratibo ay gumugulong na po para dun sa kasong grave misconduct and conduct in becoming of a police officer. At yung naman pong kasong kriminal ay hinahawakan naman po ito ng Makati Police Station ng Southern Police District para po sa paglabag sa Article 293 na RAM ng Revised Penal Code. At sabi po dito, makikita nyo po dito na wala po tayong batong hindi itinataob. Katulad ng nabanggit ko po sa inyo kanina, pati po yung kanilang station commander ay narilib po. Yes. Ganun din po lahat po ng miyembro po ng Drug Enforcement Unit ng Malati Police Station. Alright. Nako. Maraming salamat po, Major Philip, at ituloy niyo lang ang paggawa ng tama. Maraming salamat po at dito sa MPD. Maraming salamat, Sir George. Patuloy tayong nananawagan sa ating mga kapulisan. Gawin lang po natin yung sabi nga po natin, tagubilin ng ating ama, ng ating Philippine National Police at yung ating pong Regional Director. At gumawa po tayo ng tama at palagi po nating iangat yung antas ng ating pagsiservisyo sa taong bayan. Sa ngalan po ng aming District Director, ang aming pong punong taga-Timon, Brigadier General Arnold Evangelista Abad.
Pakakaasa po kayo sa mabilis, nararamdaman at dekalidad na serbisyo para po sa Manileños. Sa kalmadong umaga po.